Mag-host. Gusto ko eh. Good evening, everyone. Pasensya na po, alam ko pong medyo mababa ang ating malungkot po tayo, pero pagpasensya nyo na po. Tonight is about Nay Lolit at gusto po natin i-celebrate ang kanyang buhay. Kaya palakpakan po natin si Nay Lolit. Yes, Miss Bambi. Okay. Ang hirap nung nag-iiyakan, tapos bigla kang mapasok dito. Siyempre, meron akong mga kopya dito. Pero bilang alaga ako ni Nay Lolit, hindi ko susundin. Maraming salamat po sa pagpunta. And of course, first of all, I want to thank GMA. Si Nay Lolit hasn't been working with GMA. Nawala na yung show niya ng ilang taon na. A couple of years ago. Pero maraming salamat po sa respeto niyo kay Nay Lolit. Sa I'm the favorite son. Sa lahat ng sakit ng ulo ko. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa nanay namin. Nay Lolit was never a manager to me. She was my mom. At katulad po ng nanay, siyempre lagi kayo nag-aaway, pero lagi rin kayo nagbabate. Because ang pundasyon po ng pag-aalaga ni nanay ay love. And wala po kaming kontrata. 20 years na po ako kay Nay Lolit. Naalala ko nga si Oji. Si Oji. Nung gusto kong magpaalaga kay Nay Lolit, nag-iusap ako kay Oji, sabi ko, kailangan ko ng meeting kay Nay Lolit. So, ginawa ng paraan ni Oji, nag-meeting kami ni Nay Lolit. Sa Annabelle's. Tapos si Nay Lolit yung nagbayad. Tapos sabi ko kay Oji, ang bayad ni Nay Lolit. Binayaran niya yung lunch. Sabi ni Oji, gaga. Masamang sinyalis yun. Ayaw niya ng utang na loob sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka naalagaan. At true enough, hindi talaga ako binalikan ni Nay Lolit ng ilang buwan. Kasi, during that time, I had another contract and talagang gustong-gusto ko ulit talagang makatrabaho si Nay Lolit because nung kasagsagan nung scam, lumapit ang mami ko at saka ako kay Nay Lolit at sinabi ni Nay Lolit na hindi ko kayo pwedeng alagaan kasi sa ngayon galit sa akin ng tao at hindi ko kayo matutulungan. So nung nagkaroon ng pagkakataon nung 2004, when I asked Nay Lolit again, yun nga, ayaw niya ako. Pero nung second meeting namin ay napagbigyan na niya ako. And from there on, naging impyerno na boy. Naging impyerno na boy. Nagtuloy-tuloy ng aming pagmamahalan ni Nay Lolit. And alam siguro ng GMA to, si Nay Lolit ang pinaka mabuting tao, pinaka sweet na tao, pero napaka-unprofessional. Diba? Totoo to. Huwag nyo lang po ito ilalabas. Alan D, umayos ka. Hindi, pero totoo. Ay, kanina kinukwento ko, nagkaroon ako ng isang show sa GMA, tapos may guesting ako sa TV5. So may breach of contract ako. Hindi guesting yun, regular show. At tinanggap ni Nay Lolit. Sabi ko, Nay, paano pag nalaman ng mga tao? Pag nalaman ng GMA, patay tayo. Sabi niya, Nak, sabi mo guesting lang. Guesting lang? 13 episodes, guest ako? Ang title ng programa, Midnight DJ, ako yun. Paano na? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ko alam. Sabi mo, isang taping lang. Isang taping, 13 episodes, horror? Paano ko lulukoy si Wilma ng ganun? Kaya unprofessional. But again, ginawa ko pa rin naman. And awa ng Diyos, nagawa naman niya, naayos naman niya lahat. And hindi yun magagawa ng normal na tao, hindi siya mahal eh. Diba? Maiinis kayo, magagalit kayo, pero Nanay Lolit is Nanay Lolit. Mabuti siyang tao, mahal niya tayong lahat. Ibang ala yung pagpapakita niya ng pagmamahal sa atin. But we all know how wonderful she is. And lahat to ayaw niya. Ayaw niya ng burol, ayaw niya ng wake, pero syempre hindi natin susundin. Ayaw niya na nagiinuman, pero syempre hindi natin susundin.
Gusto niya cremate agad. Hindi natin susundin. Ayaw niya nang tinitingnan-tingnan siya. Everyday, parang refrigerator yung atakol. Binubuksan natin. So mamaya, ipapaikot po natin to parang trip to Jerusalem. Parang ito pinagsasabi ko. Ano? Again, I want to thank everyone. Of course, masaya po ako na araw-araw, gabi-gabi nandito ako at nakikita kung gano'n niyo po kamahal ang nanay namin. Even though she wasn't very active anymore, I know that she was loved, and nakita ko po yun sa inyo. And thank you for your respect kay Nay Lolit. And right now, on a more serious note, merong paboritong kanta si Nanay na baka gustong kantahin ng isa sa mga paborito niyang tao. Ang ating Oo, bakit hindi ka naka-long sleeves ngayon? Para sa mga godfather pa rin. Parang hindi. Palakpakan po natin si Mr. Tirso Cruz III. Salamat. Mamaya pa nag-offer siya ng insurance. No? Kaya yung mga ibang nakakatanda na nandito ako isang gabi. Baka huwa kong nahinte. Long sleeves pa eh. Tapos ito pong mga ito kausap ko. Diba? Tinatanong ko kung nag-offer daw ako. Sabi ko, hindi, dito may extra ako pag wala akong trabaho.